Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is December 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa Southville Garden Townhouse sa may Scout Borromeo po yan, South Triangle de Limon, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Healthway Medical Ayala Malls Cloverleaf sa may Bonifacio Avenue, Balintawak, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Lalong Abril hanggang Hunyo. What na kailangan nyo is the IFM Lusanas update na may policy patutupad ngayong Feast of Immaculate Conception. Bureau of Customs, Dole, sanit pwersa sa pagbabantay sa mga industriyang mamoto. LTO may babala sa mga isnaberong taxi at TNBS drivers. Payola sa LTO na ugat ng kinatasa sa 3 araw na tigil pasada, pinaimbestigahan ng DOTR. At isa pang alkalde sa Pagadian City na Alis Guo ang kaso, iniimbestigahan ng immigration. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern, ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng mga balita, mananagot sa LTFRB ang mga isnaberong taxi at transport network vehicle service drivers. Alinsunod ito sa utos ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB na layong turuan ng pananagutan at responsibilidad ng mga driver lalo na ngayong holiday season. Ito Secretary Panoy Lopez, ang pagiging taxi at TNBS driver ay isang public interest na mas may mataas na obligasyon at responsibilidad. Mahigpit na binabantayan ng Department of Labor and Employment at Bureau of Customs ang mga industriya ng paputok habang papalapit ang holiday season pagsalubong sa bagong taon. Ito ang tiniyak ng dalawang ahensya upang masiguro na nakasusunod ang mga pagawaan ng paputok sa occupational safety, health standards at iba pang polisiya. Kabala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, sinumang manufacturer na makikitaan ng paglabag ay agarang ipasasara at i-issuean ng work stoppage order. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno Wala pa naman sila. pagbabantay Diyan na para sila. mapigilan ang Kasabay ito ng pagdiriwang ng Special Non-Working Day. Ang mga manggagawang papasok ngayon ay makatatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang arawang sahod na may 8 oras sa trabaho. Ang overtime work naman ay babayaran ng dagdag ng 30% sa kanilang hourly rate. Ang mga empleyado magtatrabaho sa kanilang rest day ay makatatanggap ng dagdag na 50% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Magkakasana investigasyon ng Bureau of Immigration laban kay Pagadian City Mayor Samuel Co. Kaugnay sa aligasyon hindi umano ito isang Filipino citizen. Ay kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, sisimulan nila ang masusing pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsilip sa kanilang internal records. Ginawa ng BI ang pahayag bilang tugon sa mga ulat na si Co ay isa umanong Chinese national at posibleng isa pang alis si Co sa bansa. Maring naman itong pinabulaan ni Mayor Ko at nanindigan na pinanganak siya sa Pilipinas. At Pilipino. Continue straight at the first traffic light. Then at the second traffic light, turn left. Kapwa. 7:30 na umaga. Samantala, pinaimbestigahan na ng DOTR ang mga kaso ng payola sa loob ng Land Transportation Office. Inisyo
ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang direktiba sa harap ng 3 araw na kilos protesta ng ilang transport group mula bukas hanggang Huwebes, December 9 to 11. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, nagkausap na sila ni LTO Director ASEC Marcos Marin Lacanilao at ang transport group na magsasagawa ng demonstrasyon. Batay sa report, pangunahing inireklamo at issue sa kilos protesta ay ang mabagal na pag-usad ng registration at ang aligasyon ng payola. Sinabi ni Secretary Lopez, mahigpit ang kanyang bilin ay prioridad ng mga kawani na may ganitong aligasyon at kung may ebidensya, agad na sibakin. Malamig si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagang i-certify as urgent ang panukalang naglalayong dagdagan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pagpasa ng naturang panukala ay maaaring magdulot ng redundancy sa tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan. Castro ayaw ng Pangulo na pagkalooban ng contempt power ang ICI dahil hindi ito trabaho contempt o ito trabaho contempt ang mga individual na nang-istab sa issue nilang sakpila. Bilang fact-finding niya ay limitado naman ang kapangyarihan ng ICI sa pagsasagawa ng pagdinig, ang tanggap ng mga testimonya, pangangalang at pag-verifika sa mga ebidensya at report bago i-rekomenda ang paghain ng kaso sa Office of the Ombudsman. Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na may warrant of arrest na mula sa International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Muling pininindigan ni Remulla ng daming informasyon na una niyang ibinunyag sa programa sa radyo sa DZRH na executive session. Sinabi ni Remulla na sadyang may mga bagay lamang umano siyang hindi pwedeng sabihin pero meron talagang warrant of arrest mula sa ICC. Ipinakita umano sa kanyang unofficial na kopya nito ng kanyang dating kasamahan sa DOJ na nagsisilbing liaison para sa ICC noong pumunta ito sa kanyang bahay. Dagdag pa ni Remulla na sa Pilipinas lamang si De La Rosa at huling namonitor na nasa Pampanga. Nakilos na ng PNP ang kanilang intelligence at tracker teams para habulin ang lahat ng sangkot sa multimillion pisong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ay kay acting PNP Chief Jose Belencio Natales Jr. alinsunod ito sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos sa buong hanay na paghandaan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa mga akusado. Kabilang dito ang kontrobersyal na kontratista si Sara Diskaya na naharap sa kasong malversation through falsification at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gid din Nartades, nakikipag-ugnayan ang PNP sa mga kaukulang ahensya gaya ng NBI para matukoy ang posibleng kinaroroonan ng mga akusado at pasiguro ang mabilis at maayos na pag-issue ng arrest o pagsisilbi ng arrest warrant. Samantala, Sumultok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos. Sa Pasko Panalo, malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. may nanalo na sa Barangay Santolan, Pasig City. Ando si Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Tato ni ka, Jerry, ito nga sa Mag-skyway tayo, ma'am. Avenue. Ito sa Skyway po tayo. Santolan, sa Pasig City. Talaga namang maaga ang Pasko ang darating dito sa ating winner. Dahil alam mo ba na kahit na araw ngayon ng holiday, may pasok pa rin. Pangalan niyo ba kuya? Norma Sarahina. Si Kuya Norma na habang nagmamaneho sa kanyang sasakyan, talaga namang aliw na aliw daw siya at sa kanyang boss kapag napapakinggan ng 2x2. Jimmy at Anthony. Yan, oo, paborito mo yan. Paborito namin yun. Doon pa sa inisibihin hanggang sa lumipat sa DCRS. Oo, pero walang DCMF dito ha. Opo, nalipat kasi yan sa DCRS. Nagising ako yung kanina eh. Nung pinagin mo, may DCMF dito sa Barangay Santolan. DCRS. Ayun, DCRS. anak, sa kanya yung tindahan, Sherwin. Sa pintan ko po. Sa Sa pintan. Imanin. Sino? Kumusta naman ang benta? Medyo matumal ngayon sir kasi holiday po kaya medyo matumal ang listahan. Kaya yung ulam, itiri-tiri-tusot ang labas. Oo, yan, may dati may gulay, may hotdog, may
Bicol Express. Adobo. Wow, punta pa. Sarap po. Adobo steak. Ay, atay malunan. Adobo. Ang dinuguan ang kanilang specialty. Yan, napakasarap. Sorry naman. No comment. Dito. No comment. No comment kayo. Yung specialty sa sir, sisig. Sisig. Yun palagi yung una na ubos yung sisig. Ayan, dahil lang, nahuli ka namin dahil dito sa kainan, naka-tune in din sila sa DZRH, gamit-gamit yung cellphone, naka-bluetooth, at lahat. Eh, talaga namang nakatutok sa DZRH, bigyan natin ang 1,000! Yay! Salamat sa DCRS. At syempre, kailangan masagot mo ang ating word of the day. Ano ang ating word of the day? Sabi ko, nung nandun pa ako sa Japan, sabi ko, itabi mo. Para sa akin, di ba? Nasaan na yung Chico? Kain ko na rin. Anak ka ng Robert! Ako, sabi ni Mariel, Salamat, Robert. Mariel Takaoka, Art. Sandigan, tsaka sa RT. Regular. Yan ang tiyay ni Ombudsman Jesus Christine Rimulya. Wala pang binabanggit si Pangulong Bongbong Marcos kung may ipapalit kay dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng pagiging epektibo ng resignation ni Singson sa December 15. Wala pang naibigay sa atin na anumang impormasyon patungkol dyan. Siguro sa paningin ng Pangulo ay medyo mahirap talaga salita ng isang katulad ni Secretary Babe Singson. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa rin naman napag-uusapan ang isyu kaugnay ng umano'y maiksing panahon na lang na itatagal ng ICI, pero giniit na malaki na ang naitulong ng komisyon sa isyu ng limitadong kapangyarihan ng ICI gaya ng pag-obliga sa mga resource person na dumalo. Binigyang din ni Castro na fact-finding ang pamunahing trabaho ng komisyon. Hindi talaga yung purpose ng Pangulo para magkaroon ng contempt power. At tingnan po natin kasi kung gagawa po sila ng bata para mag-create na Independent Commission, People's Commission, sana hindi siya, yung constitutionality nito ay hindi ma-question dahil baka magkaroon ng redundancy. Ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dapat magpatupad ng mas istriktong mga panuntunan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pagdating sa mga executive session. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, dapat una pa lang ay naging malinaw na ang mga panuntunan o rules ng ICI sa pagsasapubliko ng mga isiniwalat o isinisiwalat ng kanilang mga resource person. Mahalaga ko talaga na meron pong strict rules yung ICI sa executive session. So, sa bahagi po ng Kongreso at Senado, yung po executive session, limited lang po ito sa dalawang bagay, national security issues at state secrets. Lahat po ng labas dito po sa bagay na, mga bagay po na ito, kailangan i-open. Dapat ganyan po sa akin pagkakalatan ng ICI whether meron silang bagong batas or ngayon pa lang. Yan ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Kaugnay naman sa sinabi ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. na maaaring madamit sa politika ang mga sasabihin ng mga resource person sa oras na i-live stream ang mga pagdinig. Sinabi ni Ridon na wala namang hindi mapupolitika dahil open public proceeding ito. Wala naman doon si Panguya po na kasi open public proceedings po ito eh. Di ba? At ang totoo, sabi ko yung tao na nakikita ko talaga na yung pag-ing dito po sa infra probe, flood control probe, mula sa Senate sa House. So, kapag kanila po expectation din mo talaga, open and transparent proceedings din po yung gagawin na ICI. Yan ang tinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Pinag-aaralan ng Bureau of Customs sa BOC ang pagkuha ng private auctioneer para sa dalawa pang luxury vehicle na mga Biskaya na hindi na isumasta matapos ang dalawang bidding. Ayon kay Attorney Chris Bentijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Customs, bukod ang pagkuha ng private auctioneer sa pinag-aaralan ding negotiated sale kung saan buyer na ang mag-aalok ng presyo. Natapos ng ating auction, nagkaroon kami ng maikling pagpupulong. Yung posibilidad na kumuha ng isang private auctioneer, na para naman kung halimbawa merong international na bidder, yan ay ina-explore natin ngayon.
Samantala, pinaimbisigan na rin ng BOC ang Chinese national na umano'y importer ng mga sasakyan ng mga Diskaya. Base doon sa ulat, wala na po yung kumpanya doon sa address nito. Pero meron pa tayong mga anggulong tinitingnan sa kanya, no? Yung mga affiliations sa ibang kumpanya. Kung kaya yan po ay undergoing ng present investigation. Kailangan namang hintayin ang resulta ng tinatawag na post-clearance audit sa mga luxury vehicle ng tinaguriang BGC Boys o dating engineers ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Ipinaliwanag ni Bentijo na may posibilidad lang na maisubasta mga ito kung makita ang problema sa nabayarang buwis. Tinanggal na sa panukalang 2026 national budget ng Senado ang allocables na itinuturing ngayong bagong uri ng pork barrel. Yan ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Manfilo Lacson, bagaman hindi nabanggit kung magkano ang inalis na pondo. Ayon kay Lacson, noong tinatalakay pa lang ito ay may mga mambabatas ng kumontra sa pag-alis ng allocables sa panukalang 2026 national budget. Sa kabila niya, napagkasunduan na ipasa ito ng walang allocables sa ikalawang pagbasa noong December 4. Bukod dito, tinanggal na dinumano ang ayuda at iba pang may bahid na pamumulitika mula sa mga dapat punduhan sa unprogrammed appropriations. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, inalis sa unprogrammed appropriations ang pondo para sa sagip o strengthening assistance for government infrastructure and social programs. Nagkakahalaga umaniya ng nasa 50 billion pesos na maituturing din na pork barrel. Tinanggal na namin kasi dyan din sinacharge yung dagdag na mga annex, dagdag na mga pangtulong sa hospital. Lamsam kasi siya, kaya pwede mo i-charge yan kahit anong naisipan mo eh. Dinig ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance. Bukas, araw ng Martes, isasalang sa ikatlong pagbasa panukalang pondo para sa susunod na taon. Susundan niya ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee na ayon kay Gatchalian na napagkasunduan na ng Senado at Kamara na i-live stream. Ito ay napagkasunduan rin ng mga senador na ito ay bubuksan sa live stream at ganoon rin sa House of Representatives. Alam ko meron din silang resolution na nagsasabi na ito ay ila-live stream. So makikita natin dito yung pag-uusap sa pagitan ng House of Representatives at ng Senado. At sa ganoon din, makikita rin natin yung dalawang version. Ito kasi yung pinakamahalaga, yung House of Representatives version at yung Senate version. So makikita natin dito yung pagkakaiba. Ayon kay Gatchalian, gaganapin ang deliberasyon ng BICAM sa Centro de Intramuros na isang government facility at isang museum. Matatandaang na ipapala sa Senado yung second reading ng pambansang budget para sa 2026 na 6.793 trillion pesos. Matapos anyang maaprubahan ang panukalang 2026 national budget sa third reading, i-upload na sa website ng Senado sa Miyerkules o Huwebes ang third reading version kasama ang annexes kung saan nakalagay ang lahat ng proyekto ng gobyerno sa buong bansa. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Soto III na hindi nila papayagan na magkaroon ng last-minute insertion sa gagawing BICAM. Malaga para sa zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health ng DOH ang pagsusoli ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth na dating inilipat sa National Treasury. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang mga ginawang patayan ng gobyerno sa paglilipat ng pondo. Pero bago pa man magdesisyon ng kataas-asang hukuman ay ipinagutos na ng Pangulo noong Setyembre ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth. Nabatid na para magamit ang zero balance billing, kinakailangan ma-admit ang pasyente sa isang basic accommodation award dahil sa isang ospital ng Department of Health. Kayo'y nakikinig sa Ingat po, God bless Balita po. sa Umaga. Nationwide. Mga motorista ay lumakad, lumarga ng may laman ng inyong sikmura. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.